Sa Tagalog, mga kapatid, ano sa Tagalog? Binayaran ng dugo. Church na binayaran ng dugo. Amen. So ito pong ating pananampalataya, yung pananampalatayang meron po tayo mga kapatid, hindi po ito basta-basta pananampalataya. Ito pong pananampalataya na meron tayo, ito po ay pananampalatayang binili sa pamamagitan ng dugo. Ang sabi ng Corinthians, 1 Corinthians mga kapatid, binili sa halaga. Amen. At alam po natin yan. Kaya sa 1 Peter, nasabi po dito, alam niyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay. Alam ni Pedro mga kapatid, na yung buhay natin noon, walang kabuluhan. Amen. Walang kabuluhan. Sino yung aamin na talaga nung wala pa sila sa ating Panginoon, parang walang saysay yung buhay natin. Walang kabuluhan ang buhay natin. Walang direksyon. May mga goals tayo. Pero kung iisipin natin ng mas malalim, parang walang direksyon ang buhay natin. Ang ating nasa isipan lang, kailangan kong magtrabaho para merong pang sustento. Kailangan kong mag-aral na mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Kailangan natin kumayod para may makain. Yun lang ang ating goal noon mga kapatid sa ating buhay, na magkaroon lang tayo ng ikukonsume natin. Pero yung mas malalim pa, mas malayong isipan, hindi po tayo nakaset po dyan. Ibig sabihin, ang buhay po natin noon, ang pamumuhay natin ay nakaset lang dito sa lupa. Hanggang dito lang yung ating paningin. Kasi wala naman tayong ibang bagay na inaalala eh. Amen? Wala po tayong ibang inaalala. Kaya ang sabi po dito sa may mga Bible, mga kapatid, yung pamumuhay natin noon, inubos po yan ng ating Panginoon. Ano po? Ang pinantubos po sa walang kabuluhang pamumuhay ay, ang sabi po dito sa may mga Bible, babasahin natin ang buo. Alam niyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana. Yan. Minana sa inyong magulang. So, sino dito may mga pamana? Pamalo daw, pamalo. Yung pamana, yung iba di, siguro baka naman merong mga lupa-lupa kahit kauntihan. Ano po? Kaunting lupa na nga, pinag-awayan pa. Pero sa pastor, sinusulo na mga kapatid ko. Ano po? Sinusulo. Ayan, sinulo na. Di ba? So, mahirap po talaga yung mga ganyang bagay. Pagdating sa lupa, nakakalimutan yung kadugo. Amen. So, kaya yung lupa madugo. Madugong usapan mga kapatid. So, pero yung mga bagay na yan, sa atin, medyo may panghihinayang, pero kung iisipin natin, lahat ng meron tayo dito sa mundo, hindi rin man natin madadala sa langit. Amen. Kaya yun na lang iniisip natin minsan, pinapalawak na lang natin yung isipan natin. Sige, sabi ng Biblia mga kapatid, aanuhin pa yung ari-arian ng mundo kung hindi rin naman nakasulat yung pangalan natin sa langit mga kapatid. So, ang sabi po dito, yung mga walang kabuluhang pamumuhay, ito pa ay tradisyon, pinamana. Amen. Naging pamana ng mga magulang po natin. So, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira. Tulad ng ginto o pilak. Sinong i-acknowledge na yung ginto at pilak ay mahalaga? Sino mga kapatid? Ako, i-acknowledge ko mahalaga yan. Mahalaga ang ginto, mahalaga ang pilak. Pero ang sabi po dyan, mga kapatid, ito pong mga bagay na ito ay nasisira. Amen. Amen. Pero yung kagandahan po mga kapatid, yung pinangtubos po sa atin ng ating Panginoon, priceless. Ano yung word na priceless mga kapatid? Walang halaga. Walang pwedeng ipalit. Walang pwedeng ikumpara. Amen. Yan yung priceless mga kapatid. Yan yung value ng pagiging priceless. Walang halaga. Walang pwedeng ikumpara. Walang pwedeng tulad, mga kapatid. At talagang walang pwedeng tumulad po nito. Bakit? Dahil ang sabi po ng kasunod na verse, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siyang
Siya ay tulad ng korderong walang dungis at walang kapintasan. Kaya dito pa lang, malalaman po natin mga kaibigan, mga kapatid, na wala pong pwedeng taong magligtas sa atin. Amen. Dahil ang kaligtasan po natin, nakuha po natin yan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan po yung naging alay. Kasi sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission. Walang kapatawaran kung walang nabubuong dugo. Dugo nino, dugo ng ating Panginoon. Kaya napako ang ating Panginoon, tumigis yung kanyang mga dugo para po lahat yan sa atin, sa kapatawaran ng bawat isa sa kasalanan po nating ginawa. Kaya, ang sabi po ng kasunod po nating verse, ingatan ninyo ang inyong sarili. Sino ditong iniingatan ng kanyang sarili? Tunay. Iniingatan natin. Hindi natin ino-overuse yung sarili natin. Ano po? Ano po? Kasi sabi po ng Biblia, ingatan po natin ang ating sarili. Ang sabi rin ng Korinto, mga kapatid, tayo po kung sinong sumira sa katawang ito ay sisirain ng ating Panginoon. Kaya ingatan po natin ang ating sarili. Amen? At ito yung isang reminders po para sa mga mananampalataya. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Mga kapatiran, sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya sa kanyang sariling dugo. So tayo mga kapatid, iniingatan natin ang bawat isa sa atin na tayo po ay hindi malinlang ng kaaway. Kasi ang kaaway, mahilig po yung manlinlang. At hindi niyo pwede siyang sisihin na bakit siya nanlilinlang dahil trabaho po yan ng kaaway. Kaya wag lagi nating isisi sa kaaway kasi trabaho niya po yan. Kasi kung hindi siya manlilinlang, mawawala na siya ng trabaho. Magiging siya. Ano mangyayari? Mga kapatid, magiging tambay ang kaaway kasi wala na yung trabaho. Ang trabaho ng kaaway, mga kapatid, ay manlinlang. So, ang sabi po dito, meron pong word na ginamit po dito, mga kapatid. Amen? Na Iglesia ng Diyos. Amen? Iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sariling dugo. Marami tayong naririnig. May kilala po sa atin ngayon sa Pilipinas na nagsasabing sila ang iglesia ng ating Panginoon. Pero kailangan malaman natin na kung ano ang ibig sabihin ng iglesia. Amen? Kasi may ginagamit po silang mga term na tayo dahil, sabi nga, hindi pa ganun kalalim sa pag-aaral o baguhan pa lang sa pag-aaral ng Biblia, kailangan po nating malaman yung buong context, yung buong word na ginagamit, mga kapatid. Dahil alam po naman natin ang Biblia ay hindi isinulat sa lingwahe ng mga Pilipino. Ang Old Testament ay naisulat sa Aramaic, Hebrew. Ang New Testament ay sa Griego. Amen, dyan po naisulat. So, may mga, nabanggit ko na po ito sa inyo dati, na may mga word na walang katumbas po sa salita po natin. So, yung iglesia po, mga kapatid, kailangan maunawaan po natin kung anong ibig sabihin ng iglesia. Una, ang iglesia, ang Greek word po niya ay ekklesia. Ekklesia, yan po yung meaning. At alam niyo, mga kapatid, kung ano yung ibig sabihin ng ekklesia. Ng iglesia, mga kapatid, napakasimple lang po nan. Ang meaning po ng iglesia ay assembly or gathering. Pagpupulong, pagtitipon. Yan po ang ibig sabihin po nan, mga kapatid. Napakasimpleng paliwanag sa word na iglesia. Iglesia, mga kapatid. Yan po ay isang pagtitipon. Kaya yung sinasabi sa Mateo, mga kapatid, chapter 18 verse 19, mga kapatid, yung 2 o 3 na nagkatipon, yun po ay nagiging iglesia na. Sa Greek, mga kapatid, kapag ginamit po nila gathering, assembly. Yan po, kahit dalawa lang. Kaya, mga kapatid, yung halimbawa sa prayer meeting, gamitin ko na yung prayer meeting, kakaunti lang naman, halos malayo sa 50% ng attendance ng church pag linggo ang pumupunta po sa
prayer meeting. Pero masasabi natin church yung ilan na yun. Kasi ang ibig sabihin lang po ng iglesia, mga kapatid, ay pagtitipon, pagpupulong. So, kaya dito mga kapatid, kailangan nating maintindihan, amen, kailangan nating maging malalim sa salita ng ating Panginoon para hindi po tayo mailigaw. Kasi kung tayo po mga kapatid ay patuloy na hanggang sa ano lang tayo, mababaw na pangunawa, hindi po natin mauunawaan ang buong salita po ng ating Panginoon. Kaya iba po mga kapatid yung pakikinig sa pag-aaral. Amen. Dito po sa atin, halimbawa, Sunday. Kaya mahirap pag Sunday lang eh. Tandaan po natin yan. Kung tayo ay aattend pag Sunday lang, hindi po tayo lalalim. Bakit? Kasi kailangan pa natin ng ibang mga pag-aaral. Kasi ito, yung ginagawa ko, ako nag-aral, babahagi ko po sa inyo. At iba pa po yung pag-aaral individually. Kaya kailangan po natin mga kapatid, di ba sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. Amen. Kailangan talagang maging estudyante tayo ng salita ng ating Panginoon para mapatunayan natin kung ano yung pananampalataya. Kaya sa atin, hindi pinagbabawal ang Biblia kasi kailangan na mag-aral ng bawat isa po sa atin. Kailangan natin maging malalim. Mahirap po pag iaasa nyo lahat sa akin. Amen. Mahihirapan po kayo nun. Paano pag wala ako? Ano po? Pastor, ano po bang ipapangaral dito? Hindi po pwede yan. Kailangan mga kapatid, may sarili po tayong pag-aaral para hindi po tayo nakadepende sa tao. Tandaan po natin, ang pananampalataya natin ay individually. Individual, mga kapatid. Kaya kailangan yung pananampalataya natin, kaya talaga natin yan patutuhanan. Kaya po nating tayuan yung ating pananampalataya. Kaya sa mga ganitong bagay, mga kapatid, sino ditong nalaman ang iglesia ay pagpupulong? Noon, sino yung nag-aakala na pag sinabing iglesia, building? Sino ngayon lang nalaman na ang iglesia pala hindi building? Sino yung ngayon lang nalaman? Mabuti hindi nyo nalaman ngayon lang. Amen. Para hindi kayo mailigaw. Ang iglesia ang sinasabi sa Biblia, sa Mateo, mga kapatid, dito yung ginamit. Amen. Kasi meron gagamitin, mga kapatid, na iglesia. May itatayo ang ating Panginoon, may gagamitin ang ating Panginoon. Kasi kapag dito, binasa po natin yan, at out of context po tayo, baka masabi natin, ay, building. At tulad kasi, meron tayong, may sikat po dito, iglesia. Amen. Ay, magagandang building, yung may 2 sungay. Di ba? Yan yung design ng kanila eh. Pero sasabihin po natin dito, kailangan nating malaman. Kaya pinauna ko na po sa inyo, para habang tayo ay nag-aaral ng kanyang salita, malaman natin na ay hindi pala building yung pinag-uusapan po dito. Hindi pala dito inilagay. Kasi pag sabi po dito mga kapatid, di ba sabi 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. So kailangan maging malalim po tayo sa pag-aaral ng salitang ito kasi pwede po nating misunderstand, mga kapatid, yung salitang ito, yung verse na ito. Kaya kailangan natin ng mas malalim na pag-aaral patungkol sa ating Panginoon. Noon una, akala natin church. Akala natin building. Akala natin, mga kapatid, unang basa natin, akala natin ay isang, parang ganito, church. Merong bubong, merong pintuan. Akala natin bahay. Akala natin isang lugar, mga kapatid. Pero kung babasahin po natin, mga kapatid, amen, ang Gospel of Matthew, sabi po dito, the Gospel of Matthew uses the term ecclesia with spiritual and physical meaning that this term is based on God's invitation. Through Jesus to all people to come into this assembly, sa pagtitipong ito. So, tingnan po natin, mga kapatid, kung ano po ba talaga ito. At kung kasama ba tayo sa imbitasyon na ito ng ating Panginoon. Kung kasama ba tayo sa bubuuing iglesia
ng ating Panginoon. Kailangan alam natin yan. Kasi ito yung kagandahan mga kapatid. Pumasa po tayo sa Matthew 16. Di ba may mga Bible, bawal ang cellphone ngayon, di ba? Alam niyo po ba yan? Minali siya, bawal ang cellphone sa ano? Amen. Nakakalimot. Amen. Pabasa po, Matthew chapter 16. Magsimula po tayo sa 13. Mga kapatid, ano tayo? May teaching tayo ngayon. Nang makarating, Sige po, pakilakas. nang makarating si Jesus sa lupain ng Caesarea Pilipos, tinanong niya kanyang mga taga-sunod, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Ayan, so 13. Una daw, ano ang tanong ng ating Panginoon? Tinatanong ni Lord kung ano po yung sinasabi ng tao o description sa kanya ng mga tao. Description kay Jesus. Ano po? Description sa ating Panginoon. Sige po, tuloy po, Brother Dindo. Sumagot sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan at tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba naman sabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Ayan, so 14, ang sabi dyan, tinanong po nila ng ating Panginoon, ni Jesus Christ, kung sa yung kanyang mga alagad, sino daw ako? Sa mga naririnig nyo, sa mga nachichismis nyo, sino daw ako? Sino daw ako bilang si Jesus Christ, sino daw ako? Kaya sumagot yung mga alagad, Panginoon, narinig po namin, ikaw daw po ay si Juan Bautista. At pinarinig din po kami, Panginoon, ikaw daw po ay si Elias. At yung iba naman, sabi nila, ay narinig po namin, kayo daw po si Jeremias. At yung iba naman, ay narinig din po kami. Narinig po namin, kayo daw po ay propeta. Amen. Kaya, ang sabi ng 15, kaya din daw po. Tinanong sila ni Jesus, Yan. pero sa inyo, sino ako? Ayan. So, 15, sabi niya mga kapatid, kasi based sa mga naririnig. Amen. So, yung kasama na ng ating Panginoon, yung alagad ng mga pinili. So, ito na yung tinanong ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi niya, kayo, para sa inyo, sino ako? Di ba? Tinanong niya yung mga alagad, mga kapatid. Kaya, ano po ang sagot sa 16? Kay Dindo? Sumagot si Simon Pedro, Ayan. kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayan. So, ayan, naintindihan mga kapatid. Si Peter, mga kapatid, ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ang sabi ng 17, mga kapatid, sinabi ng Panginoon kay Peter na mapalad ka. Amen. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Amen. 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 So, ang nangyari po mga kapatid, si Peter ay kilala niya po ang ating Panginoon. Amen. Kasi maraming nagsasabi na siya ay si Juan Bautista, maraming nagsasabi na ang ating Panginoon si Elias, maraming nagsasabing ang Panginoon ay si Jeremias, mga propeta, o sino pa mang mga dakilang na unang tao, mga kapatid, na tao ng Diyos. Pero si Simon, kilala niya po, si Pedro, mga kapatid, kilala niya po ang ating Panginoon. At ang sabi niya, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So ano po ang pinag-uusapan na po nila dito? Ang pinag-uusapan na po nila dito, mga kapatid, ay hindi yung church. Ang pinag-uusapan po nila dito ay yung pananampalataya ni Peter na kilala niya po ang pagka-Diyos ni Kristo. Yun po ang pinag-uusapan. Hindi po ito church ang pinag-uusapan. Kaya ang sabi po mga kapatid, sa 18, ang sabi mga kapatid ni, ano po, ang sabi ng ating Panginoon, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, yung paniniwala mo Pedro, diyan ko itatayo ang aking church. Diyan ko itatayo ang iglesia. Kaya sabi din yung sabi dito, sa ibabaw ng batong ito, sa ibabaw ng pananampalatayang meron ka. Sa pagkakakilala sa akin. Amen. Diyan ko itatayo ang iglesia. Diyan ko itatayo ang aking church. Ibig sabihin, hindi po kay Peter itinayo, kundi doon sa
pananampalataya sa pagkakilala ni Pedro, mga kapatid. Yun po yun, mga kapatid, kasi kung ililiteral natin dito, mahirap yan. Ililibing si Pedro. Kasi sa kanya itatayo yung church, mga kapatid. Hindi. Ibig sabihin, yung pananampalataya. Yun po yung magiging sentro, mga kapatid. Kasi alam niyo, mga kapatid, kung sino yung pundasyon, yung cornerstone, ang sabi ng Biblia, si Kristo, si Jesus Christ. Yun po yung batong panukulan. Yun po yung pinaka cornerstone, mga kapatid. Yun po ang ating Panginoon yan. Kaya doon sa pananampalataya po ni Peter, sa pagkakilala po niya sa ating Panginoon, doon po itatayo ng Diyos ang kanyang iglesia. Yun ang magiging doktrina po nila. Yun po ang magiging aral po, mga kapatid, na gagamitin ng ating Panginoon. Dahil si Pedro, nakilala po niya ang ating Panginoon. Amen. So, hindi po kay Peter ang pundasyon ng church, kundi sa pananampalataya, sa pagkakakilala po, mga kapatid. Amen. Sa pagkakakilala po niya kay Jesus Christ. Kasi maraming nagsasabi, kanina, di ba, sa mga unang verse, iba't iba silang sapantaha. Yung iba kay Juan Bautista. Yung iba sa mga propeta. Yung iba sa ilang tao, mga kapatid. Pero ito yung tunay ng pananampalataya. Dito dapat nakatayo ang church. Dito dapat nakatayo ang katuruan na si Jesus Christ lang ang kaligtasan po natin. Amen. Amen. Testing. Amen. Kaya sabi po di, testing, mga kapatid. Kung pares ba tayo ng pananampalataya ni Peter? Kasi ang sabi, mga kapatid, kung babasahin po natin, ang sabi ng 19, may ibibigay. Kasi alam niya alam ni Peter. So, ibibigay ng ating Panginoon kasi alam naman ni Peter kung ano yung dapat gawin. Pero, i-check muna natin. Pares ba tayo ng pananampalataya ni Peter? Naunawaan ba natin ang ating Panginoon? Amen. Sinong naniniwala po dito na ang Ama ay si Jesus Christ? Amen. Mga nakiki-amen lang kayo. Kasi nag-amen ng marami. Sino po naniniwala na ang Ama ay si Jesus? Amen. Siya din po yan. Yan, may verse tayo, mga kapatid. Sabi, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Si Jesus Christ ang mumimiknan. Ano po? Subalit ayaw niyo akong tanggapin kung ang iba pumarito sa kanyang sariling pangalan, sa inyong tatanggapin. Pero hindi tayo tumanggap, mga kapatid, kasi alam natin na ang pangalan ng Ama ay si Jesus, mga kapatid. So, good. Amen. Pares tayo ng pananampalataya, mga kapatid, ni Peter. Pagdating sa Ama, si Jesus yun. Kasunod, naniniwala po ba tayo na ang anak ay si Jesus din? Amen. Anong verse? Yeah. Teka lang. Amen. Sabi po dito, mga kapatid, ayan, yung isinilang sa Isaiah, mga kapatid, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan sa sanggol na siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So si Jesus, mga kapatid, siya yung ipinanganak. Siya yung anak, mga kapatid. So si Jesus din po yan. Amen, na naging alay sa ating mga kasalanan. At pangatlo, sinong naniniwala, mga kapatid, na ang Espiritu, Holy Ghost, ay si Jesus din? Amen. Anong verse? Ayan. Sabi po dito, mga kapatid, John 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko. Yun ang pangalan ng Espiritu. Si Jesus po ang nagbabanggit po dyan. So, okay. Meron na po tayong kaparehas na pananampalataya ni Peter. Amen. Natutuwa ba kayo dyan, mga kapatid, na hindi po tayo kontra sa pananampalataya ni Pedro? Hindi tayo kontra sa pananampalataya ng mga apostol, mga unang alagad, mga kapatid. At sabi po dito, mga kapatid, kung kaparehas natin ang pananampalataya si Pedro, meron tayong invitation.
galing sa ating Panginoon. Amen. Kasi, okay, tama ang password mo. Okay ka. Alam mo yung pagka-Diyos. Hindi ka maliligaw dito kasi alam mo ang katotohanan. Alam po natin ang katotohanan. Kaya meron tayong invitation, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasama po tayo doon sa bubuing iglesia o kapulungan ng ating Panginoon kasi meron po tayong iisang paniniwala. Amen. Sino dito yung di ba mahirap yung yung laging may kontra sa grupo? Ang hirap magkaisa kapag laging may kontra. May oposisyon. Amen. Sa ating Panginoon, ayaw niya may oposisyon. Amen. Amen. Ang gusto ng ating Panginoon, harmonize, mga kapatid. Nagkakaisa po tayo sa pananampalataya para hindi mahirap paunawain. Mahirap po yung ibang paunawain, paulit-ulit. Sino dito nasusura kapag paulit-ulit na yung paliwanag mo, hindi pa rin makuha? Si Ate Han tumatawa. Parang meron yung pinapahiwatig. Paulit-ulit, mga kapatid. Hindi mo maintindihan. Kaninang pang-an? Sasakalin na. Sasakalin na ni Ate Han. Paulit-ulit na, nakailang beses na ako. Minsan na, yung sa mga nanay, pag medyo napapagting yung mga PC niya, napapapalo na tayo. Kanino pa sinasabi sa iyo, ay? Nangyari na, mga kapatid. Talagang pinanggigilan na, tinurot na kahit saan, mga kapatid. Tinanggal yung lahat, mga kapatid, nakakasura yung pag paulit-ulit, hindi maintindihan. Kahit ako, mga kapatid, mabilis ako masura sa ganyan. Kasi wala nang problema sa akin kung ipaliwanag ko ng 3 beses, pero pag susubra na sa 4, 5, parang niluloko na ako na rin. Parang akakaloko na ito. Kasi minsan, kasi alam ko sarili ko, hindi ako ganun detalyado pag nagkwekwento. Kasi medyo maraming pumapasok sa isipan ko. Kaya sa akin, okay na yung una, pangalawa, pangatlo, pero yung pang-4, parang niluloko na ako nito. Parang kaya sa atin, mga kapatid, kung meron po tayong iisang pananampalataya katulad ni Pedro, amen, may imbitasyon po tayo galing sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi po dito 17, pinagpala si Simon. So sa may kaparehas na pananampalataya ni Pedro, ang sabi ng Panginoon, pinagpala po tayo, mga kapatid. Hallelujah! Masaya ba tayo dyan, mga kapatid, na pinagpala tayo ng ating Panginoon, na tayo ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay may kaparehas na pananampalataya katulad ng mga naunang alagad. Sabi dyan, pinagpala ka kasi hindi tanggalin mo na lang yung pangalan ni Simon. Ilagay mo yung pangalan mo. Pinagpala ka, Jubel. Pinagpala ka. Kasi naunawaan mo. Hindi ang nagpaunawa sa iyo ay tao, kundi ang ating Panginoon. Yan ang nagpaunawa sa iyo, mga kapatid. Kasi maraming tao na gusto mo unawain ang salita ng Diyos, hindi po nila maunawaan. Yes. Kaya sabi mo dito, pinagpala ka, Jubel, anak ni Sternida. Sapagkat katotohanan itong hindi inihayag sa inyo ng sino mang tao, kundi ng amang nasa langit, mga kapatid. Kaya ang sarap ng mga kapatid na maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon, na maunawaan natin kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sabi po dyan, mapalad. Amen. Kanina yung inaano natin, beatitudes. Amen. Yung kaninang ating mapalad, blessed. Tayo, blessed din tayo, mga kapatid. Kasi naunawaan natin, hallelujah, ang misteryo sa marami, pero sa atin ay naunawaan po natin. Bakit? Dahil sa binigay na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Kaya may invitation tayo. Kaya sabi po dyan, mga kapatid, naunawaan natin, ibibigay po sa atin ang susi. Amen. Meron na tayong susi. May pananampalataya na po tayo. Hallelujah. Kaya yung susi ng kaharian ng langit, ay, nasa atin po yan, mga kapatid. Hallelujah. At hindi na po maaalis sa atin yan. Kasi hindi yan physical keys. Hallelujah. Ito po ay paniniwala po natin. Ito'y pananampalataya natin na tinupad natin ang bawat susi, mga kapatid. Kaya nakapasok tayo sa kaharian po ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon tayong invitation, mga kapatid, sa iglesia ng ating Diyos. Kaya mapalad at naunawaan natin at alam natin,
ang susi ng kaharian ng ating Diyos. Mapalad tayo dahil naunawaan natin ang misteryo ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. Dati, bulag na bulag po tayo. Pero ngayon, mga kapatid, bukas na po yung ating pangunawa. Noon, hindi natin maunawaan ang simpleng bagay tungkol sa pananampalataya. Pero dahil, kahit na meron tayong payak, ibig sabihin, simpleng pag-iisip, naunawaan natin ang Diyos. Amen. Tunay na mapalad po ang bawat isa sa atin. Lagyan niyo inyong katabi, mapalad ka. Sa wakas, naging matalino ka na rin. Kasi, matalino pa po tayo sa lahat ng matatalino. Kasi naunawaan po natin, amen, ang pagka-Diyos. Ano po? Naniniwala po ba dyan? Kayo? Na mas matalino pa tayo sa mga matatalino? Amen. Amen. Because we understand heavenly things. The only one who have the Spirit of God understands spiritual things. Amen. Yung may mga espiritu ng Diyos, sila lang po yung nakakaunawa ng mga spiritual na bagay. Kaya sabi po dito, sa ating verse, sa 1 Corinthians, mga kapatid. Kaya kailangan talaga natin ng banal na espiritu. Kailangan talaga natin ng espiritu ng ating Panginoon para maintindihan natin na may invitation pala ang ating Diyos. Amen. Na kailangan natin para maunawaan natin kung ano may unlock yung pintuan ng langit sa ating buhay. Kaya sabi po ng Corinthians, mga kapatid, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14 to 16. Ang sabi po dito, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay na ng Espiritu ng Diyos sapagkat, sabi dito, sapagkat ang mga yon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. Sapagkat ang mga yon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. So, yung church pala, yung assembly, mga kapatid, yung pagtitipon na bubuoy ng ating Panginoon, meron pala yung isang sangkap na dapat natin na meron po tayo. Para maunawaan natin yung salita po ng ating Diyos. Amen. Ngunit, sabi dito, naunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan sino man. Kaya minsan, may na-encounter ba kayo, mga kapatid, na kapag kayo nag-share, simple lang naman yung sinasabi nyo eh. Ini-explain natin, ano yung si Jesus Christ, siya yung Diyos. Wala nang ibang Diyos. Yung Ama, si Jesus Christ yan. Yung Anak, si Jesus Christ yan. Yung Espiritu, si Jesus Christ yan. Pero ano sabi, mga kapatid, pag ipinapaliwanag natin, hindi nila maunawaan. Sa atin, napakasimple. Simpletics lang eh. Simple arithmetic. Diba? Napakasimpleng bagay lang. Pero bakit hindi maunawaan? Ito ang kailangan natin maintindihan. Wala po silang katulad na kaisipan natin na galing po sa ating Panginoon. Kaya para sa kanila, ang hirap unawain ng salita ng ating Panginoon. 16, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan? Subalit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya nauunawaan natin ang pagka-Diyos, nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos, nauunawaan natin ang utos ng ating Panginoon. Bakit? Dahil nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya sa atin napakadaling unawain ang Biblia. Sinong masaya, mga kapatid, na tayo po ay nasa atin ang pag-iisip ng ating Panginoon? Amen. Once na nasa atin ang pag-iisip ng ating Panginoon, hindi lang yung kaisipan mismo,
kundi yung buong pagkatao, mga kapatid, buong ating Panginoon. Di ba sabi yung pag nabaptize tayo, ibinihis natin si Kristo. Hindi lang pala basta bihis, pati yung kaisipan ni Kristo, mga kapatid, ay nanasa sa atin din po. Kaya kahit dumaan tayo sa iba't ibang mga kapagsubukan, hindi po tayo nasisiraan ng isipan. Bakit? Dahil nasa atin ang isipan ng ating Panginoon, na kahit ang hirap, mga kapatid, amen, ang mga sitwasyon, hindi tayo nasisiraan. Sino yung tunay na mananampalataya, nakabalita, yung puspos ng banal na Espiritu, tapos talagang nagpapatuloy sa pananampalataya. Sino nakabalitang nasiraan ng ulo? Yung isang mananampalatayang tunay. Sabi nga, kaba-Bible yan. Kababasa mo yan ng Bible, kaya nasiraan ng ulo yan. Pero i-assess muna natin, tingnan natin, bakit ba talaga nasiraan ng ulo? Baka wala namang espiritu ng ating Panginoon yan. Baka walang leading galing sa ating Panginoon na may mga bagay siyang hirap na hirap unawain. Kasi hindi yan maunawaan ng bastang simpleng isipan ng tao. Kailangan natin is galing sa ating Panginoon yung kaunawaan. Kasi isinulat to ng hindi tao lamang. Ito'y inspire ng ating Panginoon. Kaya ang mga bagay nito, kung babasahin po natin ang Revelation, kung babasahin po natin ang sulat ni Juan, kahit si Juan, hindi niya ma-describe kung ano yung nakikita niya. Kasi tao lang siya, at ang dinidescribe niya yung mga heavenly things. Basahin niyo po ang Revelation. Yung sinulat ni Juan, si Juan ang nagsulat ng Revelation. Basahin niyo, tapusin niyo yung buong Revelation. May mga passage po dyan na hindi ma-describe ni Juan kung ano yung mga nakikita niya. Kasi bilang tao, limitado po tayo. Hindi po natin alam kung ano yung mga bagay na pang-spiritual. Kaya tayo, ang hirap. Kaya ang ating Panginoon, gumagawa siya ng may mga explanation ng ating Panginoon na ginagamit niya po yung para maintindihan natin. Halimbawa, kanang kamay ng Diyos. Wala naman talagang kamay ang ating Panginoon. Pero gusto lang pong ipaliwanag sa atin ng ating Panginoon na yung kanang kamay ng Diyos, yun na yung kapangyarihan. Kasi wala namang physical body ang ating Panginoon Espiritu po siya. Kaya kailangan, mga kapatid, na maunawaan po natin bilang taong tayo'y limitado, kailangan nating maintindihan kung ano po yung pinapaliwanag ng ating Panginoon. Kaya gumagamit ang ating Diyos minsan, mga kapatid, ng mga term na maunawaan po ng tao. Kasi minsan may mga sinasabing ginagamit ang yung ibang mga ngaral na mga pilosopo, ang Diyos ba'y may puwet? Ba't siya umuupo? Di ba may mga ganyan, mga kapatid? Kumbaga pang pilosopo lang. Pero kung iisipin natin, maganda nga yun Gumagamit ang ating Panginoon ng mga ganyang bagay para mas lalo po nating maunawaan ang kanyang mensahe para po sa atin. Hindi yan para sa panggulo. Sa ating mga may espiritu ng ating Panginoon, para mas lalo po nating maunawaan ang mensahe ng ating Diyos. Mas lalo po nating maunawaan ang salita po ng ating Panginoon. Amen? So, ang sabi po ng Biblia, tayo po ay may pag-iisip ni Kristo. Amen? Kaya kung ang isipan niyo po ay against na sa ating Panginoon, baka ibang isipan na yan. Amen? Baka pag against na sa pananampalataya, hindi naisipan ng ating Panginoon ang nasa inyo. Baka isipan na ng kaawayan, naka-infiltrate na siya. Kaya sa atin kaya sabi ng Biblia, yung espiritong nasa atin, hindi yan nagkikreate ng takot. Sino dito yung natatakot, mga kapatid, kapag nasa mahihirap na sitwasyon? Medyo walang tataas ang kamay. Maganda yan kasi nag-iisip kayo. Hindi kayo basta sagot ng sagot. Minsan natatakot po tayo. Pero sino yung nakaramdam ng may mas nananaig na bagay sa atin, sa isipan natin, na huwag kang matakot? Amen. Sabi ng Bible, mga kapatid, yung Espiritu na sa atin, hindi nagkikreate ng takot, kundi nagkikreate po yan ng isang sound mind, mga kapatid. Ng isang isipang talagang makakapag-isip po tayo. Kasama po yan, perks po yan, ng nasa atin po ang isipan ng ating Panginoon. Kaya minsan may mga pagkakataon
Di ba, maraming mga bagay, maraming mga sitwasyon minsan na tayo po ay natatakot. Tapos nakakalimutan mo, ay, Kristiyano nga pala ako. Kasi biglang nagiging ganyan mga kapatid. Diba? Parang takot na tayo. Hindi na natin alam yung ating mga sitwasyon mga kapatid. Naguguluhan tayo. Tapos biglang napapost tayo ng counter. Teka lang, Kristiyano nga pala ako. Ba't ako nag-aalala? Sino ang nakaganyan na mga kapatid, nakaranas na ng ganyan, na bigla kayo napapatigil, naisip nyo, Kristiyano nga pala ako. Nananahan nga pala sa akin ng ating Panginoon. Meron nga pala akong Diyos. Minsan kasi masyado tayong maraming iniisip, nakakalimutan natin na meron Diyos palang handang tumulong po sa atin. Amen. Mga ganyan pagkakataon minsan, bigla tayong natatauhan. Amen. Bigla tayong natauhan. Meron nga palang Diyos na tutulong sa akin. Hindi ka nga pala ako kailangan mag-alala. Kasi ang ating Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng bagay. Isusupply na nga pala ng ating Panginoon lahat ng pangangailangan ko. Bakit ba ako nag-aalala? Basta lalo na pag marami tayong baon na salita ng ating Panginoon, marami yung magbubulay-bulay bigla sa ating isipan. Pag kumalma na yung ating isipan sa pag-iisip, mga kapatid, biglang papasok naman yung salita ng Diyos. Yun yung maganda mga kapatid, di ba? Sabi ng Diyos mga kapatid, pagbulay-bulayan. Amen. Yun yung kagandahan kasi kapag pinagbulay-bulayan natin ang salita ng ating Panginoon, nandyan po yung revelation ng ating Diyos. Amen. Mawawala po yung ating pangamba, mawawala po yung bawat mga iniisip po natin, magkakaroon tayo ng panibagong perspective. Bagong pag-iisip. Amen. We are the church. Naniniwala ba tayo dyan mga kapatid? We are the church mga kapatid. Tayo ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Ang mga tinubos ng Diyos, ang tunay na iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi po dyan, ingatan natin ang bawat isa sa atin. Ingatan natin ang ating sarili. Ingatan natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. At kailangan pangalagaan po natin. Kasi po tayo ay binili ng ating Panginoon. Ang bawat isa po sa atin. So ingatan natin ang ating pananampalataya. Huwag po natin ilagay kung saan-saan. Amen. Minsan kasi may mga pagkakataon nakakalimutan natin kung saan-saan natin ilalagay yung ating pananampalataya. Yan tuloy nananakaw ng kaaway. Amen. Yes. Dati matapang ka sa pananampalataya, yun nga lang, hindi mo pinahalagahan, natatakot ka na ngayon. Kasi nasa may pananampalataya ko. Kung saan ko kasi nilagay. Sabi nila, binili si Kristo, isinampay ulit. Isinampay ang pagkakristyano. Kaya pag dumating mga kapatid ng pagkakataon, ang sabi ni Ephesians, dapat tayo ay laging gayak. Amen. Yung armor of God, lagi nating gayak mga kapatid. Pero anong nangyari? Isinasampay minsan. Ibinabaliwala kung saan inilalagay. Tandaan po natin, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, amen, na ang kaaway, umaali-aligid po yan. Amen. Nagtatiming po yan, tumatiming ang kaaway. Oops, hinubad yung pagiging mananampalataya. Ang nangyayari, wala tayong shield. Wala tayong pamprotekta. Tandaan po natin, we are the weaker vessel. Ano po, mahina po tayo. Kaya ang kaaway nung hindi pa tayo pinananahanan ng ating Panginoon, nilalaro-laro lang tayo ng kaaway. Kapag gusto niya tayong tadyakan, tatadyakan tayo ng kaaway. Kung gusto tayong pitikin ng kaaway sa tenga, pinipitik-pitik lang po tayo kasi wala tayong magagawa. Binubuli tayo ng kaaway. Pero nung tayo ay ibihis natin si Kristo, dyan po tayo nagkaroon ng protection sa kaaway na hindi makalapit sa atin ang kaaway. Bakit? Dahil ang Diyos ay nananahan po sa atin, mga kapatid. Kaya ang pananampalataya na binili ng ating Panginoon ay wag po natin kung saan nang ilalagay. Nung umalis sa church, tinanggal yung pagiging mananampalataya. Anong nangyari? Na-disgrasya. Patay na iwan ko yung pananampalataya ko sa bahay.
Amen. Na-disgrasya. Nung umalis sa gawain, halimbawa prayer meeting, amen. Pag alis, tanggal na rin ang mananampalataya yung pala. Dito lang isinasampit yung yung pagiging mananampalataya. Pag nasa church, dyan na saka lang ibibis ang pagiging mananampalataya. Pag nasa labas na, amen, parang makasanlibutan na ulit. Nagigits ba yung sinasabi ko mga kapatid? Amen. Laging dapat tayo ay nakagayak ng gayak ni Kristo mga kapatid para hindi tayo masila ng kaaway. Kasi kung bilang tayo ay may imbitasyon galing sa ating Panginoon, isa tayo sa tinawag ng ating Diyos, araw-araw po nating kagayakan ang ating Panginoon. Lagi po nating suot ang ating Diyos, laging nasa isipan natin ang ating Panginoon para lagi po tayong magtagumpay. Kung tatanggalin natin ang ating Panginoon, ang isipan niya, ang kagayakan niya sa ating buhay, diyan po tayo nagiging mahina. At huwag nating sisisihin ang kaaway kapag tayo ay nagkakaroon ng pagkabagsak sa pananampalataya. Bakit? Ikaw rin ang may gawa. Amen. Amen. Yes. Hindi mo dinala eh. Hindi natin dinala. Pinabayaan po natin ang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, yung isang share ko mga kapatid. Share ko nga tayo sa GC mga kapatid. Ang kaaway, hindi po yung nag-aalala sa yung pananampalataya. Ang sabi po doon, yung kaaway, mag-aalala lang yan sa pananampalataya mo kapag nadipit mo na yung sarili mo. Kasi ang number one na kaaway po natin ay hindi ang kaaway. Ang number one na kaaway ng mananampalataya ay ang kanyang sarili. Amen. Once na magapi mo na yung iyong sarili, diyan na mag-aalala ang kaaway, patay. Na yan na. Kayang-kaya na pala niyang gapiin ang kanyang sarili. Hindi na siya lumalakad ayon sa laman, kundi umalakad na siya ayon sa Espiritu. Diyan na natatakot ang kaaway. Amen. Kasi nagapi na natin ang ating sarili. Kasi alam niyo mga kapatid, bakit naman matatakot ang kaaway? Kung yung sa sarili mo pa lang ay hindi ka na manalo. Amen. Sa sariling isipan mo pa lang ay talo ka na. Eh hindi na gagawa ang kaaway dyan. Amen. Ang sabi doon mga kapatid, para kang dumudura na nakatingala. Sa balik yung bagsak. Hindi matatakot ang kaaway sa iyo mga kapatid kasi ikaw hindi mo makalaban yung sarili mo. Hindi mo magapi ang sarili mo. Kaya parang dumudura na nakatingala. Sa'yo rin ang balik. Kaya sa atin mga kapatid, amen, yamang tayo po ay tinubos na ng ating Panginoon. Pag-ingatan po natin ang ating pananampalataya. Pag-ingatan po natin ang ating sarili mga kapatid. Kaya huwag natin kung saan-saan ilang ilagay. Ang sabi nga mga kapatid, kailangan natin maging daily Christians. Hindi pang Sunday lang. Hindi pang Thursday lang. Ano ba yung mga event natin dito? Hindi pag Saturday morning lang. Everyday Christian. Everyday Christian. Daily Christian. Dapat ganyan po tayo. Araw-araw po tayong Kristiyano para tayo po ay laging makatanggap ng imbitasyon sa ating Panginoon. Hallelujah! At hindi tayo magawa, awayin, tanggalin ang kaaway sa imbitasyon na yan ng ating Panginoon. Legit check. Legit check. Amen. Amen. Check natin ang ating sarili. Legit ba tayo? Ano ba ibig sabihin ng legit? Tunay ba tayo? Praise the Lord. Amen? Do you belong in God's church? Amen. Amen. Belong ka ba sa iglesia ng ating Panginoon? Kasi sabi po dito sa Colosas, mga patapos na rin po ako itong mga verse. Sabi ng Colosas, ikinagagala ko ngayon ang aking pagdurusa para sa inyo at sa pamamagitan ng aking katawan ay nadaragdagan ko ang anumang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan, ang iglesia. Ang iglesia pala, yan po pala ay ang katawan ng ating Panginoon. Kaya kung hindi po tayo magpapangsyon bilang parte ng katawan ng ating Panginoon, pinapahirapan natin ang church. Kaya kailangan dito po mga kapatid sa church, amen, sa katawan ng ating Panginoon, kailangan mag-function po tayo.
Amen. Kapag kamay ka, kumilos ka bilang kamay. Kapag ikaw ay paa, kumilos ka bilang paa. Huwag mong paralisahin ang katawan ng ating Panginoon. Dahil kung tayo mga kapatid ay sabay-sabay na kumikilos na merong kasiglahan, ang church, ang katawan ng ating Panginoon ay masigla mga kapatid. Pag ikaw yung maging sanhi ng sakit ng church, kundi tayo po yung maging sanhi ng kalakasan ng church mga kapatid. Amen. Kahit daliri ka sa paa, pag sumakit ka, naranasan ko na yan, buong katawan ang nagsasuffer. Amen. Sakit eh. Hindi ingrown yung akin eh. Nagsasuffer ang buong katawan. Daliri lang sa paa yung aking merong gout. Daliri. Dulo lang, pumaga lang, buong katawan na, hindi na ako makalakad. Kaya ako, legit check, nararamdaman ko talaga, kapag merong pabigat sa church, mahihirapan ng church. Kaya wag tayo yung maging sanhi, mga kapatid, ng karamdaman ng church, kundi tayo yung maging sanhi ng kalakasan ng church, mga kapatid. Kaya kahit anumang problema meron ka, ipakita mong malakas ka, mga kapatid, para makita ng buong katawan. Ito, yung pang ito, pagaman siya'y nahihirapan, pero nagpapatuloy pa rin siya sa paglilingkod. Itong kamay na ito, kahit nahihirapan, pilit niyang itinataas ang kanyang kamay para maipakita sa Diyos na kahit ano pang mangyari, ang Diyos, mga kapatid, ay karapat-dapat pa rin sa kalakasan ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Di may mga nararamdaman tayo sa katawan, pero pinipilit po natin. Alam natin, knowledgeable tayo mga kapatid, na siya, nahihirapan din siya eh. May mga pagkakataon, sabi niya, nangingimay po, nangingimay, nalalamig. Pero pilit niyang itinataas. Ganon tayo mga kapatid. Kahit merong problema tayo minsan, huwag nating iparamdam na sa church na mahina po tayo. Iparamdam natin na malakas tayo para sa ating Panginoon. Dahil ang buong kalakasan mga kapatid ay ibibigay ng ating Diyos. Yes, hallelujah. Amen. Kahit masakit ang ulo mo. Kahit may nararamdaman ka, pumunta ka sa church. Magpuri ka sa ating Panginoon. Huwag mo isipin na, ay, pag ako'y tumalon, mas lalo akong manghihina. Hindi ka tumatalon para sa akin. Tumatalon ka sa ating Panginoon na nagbibigay ng kalakasan. Tumatalon ka, nagpupuri ka sa ating Panginoon na nagbibigay, hallelujah, ng kagalingan. Doon ka naglilingkod. Hindi ka naglilingkod sa tao. Naglilingkod ka sa ating Panginoon. Ang buhay ng Diyos, yan po yung pinaglilingkuran po natin. Kaya kung ano man ang daladala mo ngayon, Praise the Lord. once you enter, hallelujah, this church, mga kapatid, ang sabi mga kapatid ni David, hallelujah, kailangan meron tayong pagpupuri. May kagalakan po tayo mga kapatid. Hallelujah, yung mga daladala natin, iwanan natin yan sa labas. Amen. Amen. Kung hindi mo maiwan sa labas, ilagay mo mamaya mga kapatid sa altar, hallelujah, at hayaan na ang ating Diyos ang kumuha ng mga bagay na yan, itapon niya ng ating Panginoon at palitan ng panibagong kagalakan. Ang iyong mga pagbabagpag ng damdamin mga kapatid ay palitan ng ating Diyos ng kagalakan. Katawan tayo ni Kristo. Amen. At ang bawat isa sa atin ay maging kalakasan dapat ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Para malaman natin kung tayo ay kasama sa church, kailangan malakas po tayo. Hindi tayo mga kapatid yung hina ka na nga, magpapahila ka pa. Di ba? Ang hirap nun. Hirap kaya maglakad ng gano'n, mga kapatid. Yung pa dapat ang lalakad ay hila-hila ng kamay. Dito kasi, yan. Ayan, dito kasi, yan. Di ba, ang tagal makarating. Pero kung tayo mga kapatid ay magpapangsyon, kahit may karamdaman mga kapatid, ang Diyos ang magbibigay ng lakas po sa atin. Amen. At isang kagandahan dyan, hindi lang tayo basta katawan ng ating Panginoon, nagtataglay din po tayo ng kanyang Espiritu. Amen. Hallelujah. Sabi din sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu,
ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Yung may mga banal na espiritu ng ating Panginoon, yung nakareceive ng banal na espiritu, nung nabautismuhan tayo in the Spirit, nakapasok po tayo sa katawan ni Kristo. Maging Hudyo, Griego, mga alipin, mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Sa lahat ng nakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu, kasama ka na po sa katawan ng ating Panginoon. Isa ka, sir, merong invitation ng ating Panginoon na maging isa sa iglesia ng ating Diyos. Hallelujah! Hindi lang tayo espiritu, sabi po dito, mga patapos na verses na ito, hindi lang po tayo basta kasama sa church. Kasama pa tayo sa sambahayan ng ating Panginoon. We are in God's family. Hindi lang basta ang tingin sa atin ng ating Panginoon ay isang lang yan, isang kapulungan lang yan, isang gathering lang yan. Hindi tayo basta gathering lang dito, mga kapatid. Pamilya po tayo ng ating Panginoon. Yan po ang turing sa atin ng ating Diyos. Masaya ba kayo dyan, mga kapatid? Na hindi lang tayo basta organisasyon, hindi lang tayo isang bastang grupong tinawag ng ating Panginoon. Tinawag tayo ng ating Panginoon para maging parte ng pamilya ng ating Diyos. Ang sabi po dito, mga Efeso, dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa mga tuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Family ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang sarap na, mga kapatid. Kapamilya na pala tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi na tayo nahihiyang tumawag sa ating Panginoon kapag tayo ay may pangangailangan. Kasi ang turing na sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, ay pamilya. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang patong panuulukan ay si Kristo Jesus. Ito po yung foundation na sinasabi sa Matthew 16 verse 18. Dito po, mga kapatid, hallelujah, tayo ay parang isang gusali. Para lang, hindi gusali. Inihambing lang na parang gusali, mga kapatid. Na nagkakaisa at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Upon this rock, I will build my church. Sino yung rock? Sino yung pundasyon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yun yung foundation na sinasabi po doon. Kaya kung ang katuruan ay malayo kay Kristo, hindi po tamang pundasyon po yun. Pero salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, naniniwala tayo sa ating Panginoon at ang ating pananampalataya, hallelujah, ay nakapundasyon sa ating Panginoon. Kaya hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo maliliglig, dahil na meron tayong isang Diyos, hallelujah, na nakapundasyon ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Ang sabi ng Korinto, mga kapatid, hallelujah, tayo ang templo ng ating Panginoon, ang katawan natin, ang templo ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat na tinawag ng Diyos, yung may invitation ng ating Panginoon, tayo yung parang gusaling naglalapit-lapit, mga kapatid, at nagiging isang buong templo. Ang sabi ng Romans, mga kapatid, yung katawan natin, yun yung templo na nakatalaga sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya tayong lahat, mga kapatid, ang katawan natin, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, kapag nagsama-sama, mga kapatid, isa po tayong templo, hallelujah, na nakatalaga para sa ating Panginoon, mga kapatid. We are destined, mga kapatid. Tayo ay nasa ating Panginoon. Diyan po tayo. Kaya dito, maraming templo.
Ikaw, templo ka ng ating Panginoon. Ako, templo. Malaki-laking templo. Malaking templo ng ating Panginoon. Kaya pag nagsama-sama pala tayo, amen? Isang malaking templo na nakatalaga para sa ating Panginoon. Hallelujah! At sabi ng 22, dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Hallelujah! Hallelujah! We are blood-bought church and a family of God. Hallelujah! Tayo ay pamilya ng Diyos na tinawag, hallelujah, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah! Hindi po tayo nagkamali ng pananampalataya. Hindi po tayo nagkamali ng tinawagan. Hindi po tayo nagkamali ng pagsunod. Dahil ang pagsunod natin ay naaayon sa salita ng ating Panginoon. Hindi ka tinawag ng tao. Tinawag ka ng ating Panginoon at ginawang pamilya ng ating Diyos. Kaya ang meron tayo ngayon, kung anong meron tayo ngayon, ito'y dahil sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ito'y dahil sa ating Panginoon na nagbigay, hallelujah, ng concern, na nagbigay ng pag-ibig po sa atin. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoong Isus. Hallelujah! Karapat-dapat ka sa lahat ng pagsamba. Hallelujah! Karapat-dapat ka, Panginoong Isus, sa aming pagsigaw. Karapat-dapat ka sa lahat ng meron kaming Panginoong Isus. Oh, hallelujah! 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 Salamat! Hallelujah! Isa tayo sa tinuring na pamilya ng ating Panginoon. Hindi tayo basta tinawag ng Diyos. Hallelujah! Meron pang mas malalim na pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Ginawa tayong pamilya ng ating Diyos. Oh, hallelujah! Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Lubos-lubos po ang aming pagpapasalamat sa iyong pangalan, Panginoong Hesus, na tinawag niyo po ang bawat isa sa amin na hindi lang para sa kami ay magkaroon ng kaligtasan, kundi para maging anak mo kami at makasama sa walang hanggan. Salamat, Panginoong Hesus, na kahit meron kami mga pagkukulang, hallelujah, ay hindi mo pinansin ang mga bagay na yan. Pagkos, hallelujah, para kang isang ama na niyakap ang anak, Panginoong Hesus. Bagamat nagkulang, pero nandyan ang iyong sukdulang biyaya. Nandyan ang iyong sukdulang pag-ibig, hallelujah, para sa amin. Salamat, Lord, na nakabilang kami sa iyong pamilya, Panginoong Hesus, hallelujah. Na ang anuman ang aming pangangailangan ay patuloy na iyong binibigay bilang ikaw ang aming ama, Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa mga biyayang ito. Hallelujah, salamat Lord, hallelujah, sa mensahe ito na aming napagsalu-saluhan, na mas lalo naming naunawaan, Panginoong Hesus, na mas malalim pa pala ang pagkakatawag mo sa amin, na hindi lang pala kami isang bastang grupo, kundi kami pala, hallelujah, ay itinuring mong pamilya mo, Panginoong Hesus. Isang sambahayan, hallelujah, na nakatalaga sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya salamat ng marami, Panginoong Hesus. Hallelujah, lubos-lubusan ka naming pinupuri. Lubos-lubusan ka naming sinasamba. At patuloy na pinagkakatiwalaan, pinapanampalatayanan ang iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, tayo po tumayo. Hallelujah, muli purihin natin ang ating